Welcome sa Hindi Masyadong Late After Service Fellowship! Ay, episode 26! Teka, mga pala. After 2 weeks. 2 weeks Pasensya. ba? 3 weeks. Pasensya na po, medyo ngayon lang kami ulit nakapag-podcast. Medyo naging busy lang po. Ako po si Brother Michael. At ako po si Brother God. Ako ba si brother? Wala na po. Nakalimutan na nakalimutan na nila yung gawain po, mga kapatid. Talagang na-busy na po kami sa makalipas na Giving. giving. Yes. Kaya medyo hindi po kami nakapag-podcast. Medyo naging busy po. Marami po kami ginawa. Ay, hirap naman ayusin ang mic ko. Wait lang po. Tapang mga ba? Ito na lang yan. So, yun po. Lumipas po ang aming Thanksgiving Fellowship. Praise God po at naging matagumpay po ang ating ang pag-celebrate po ng church. Pasensya na po, wala po akong boses. Almost 3 weeks na po nagat yung boses ko dahil sa ubo. So, pasensya na po. So, nandito po kami ulit para po pag-aralan, para matuto, pagbulay-bulayan po kung ano po ang pinahig ng Panginoon sa nakalipas na pananambahan, especially po kanina sa aming worship service. Nawa samahan niyo po kami ulit. So, bago po tayo mag-start, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, aming Ama na dakil at makapangyarihan sa lahat. Minsan pa po maraming salamat po Ama sa pagkakataon niyo pinagkaloob mo sa amin upang kami muli po Ama ay magkatipon-tipon at patuloy po Ama na pag-aralan ang mga ipinahig mo sa amin. Nawa po Ama sa oras na ito, dinadalangin po namin na kami patnubahin mo po sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Huwag mo hayaan ang sarili namin karunungan at pangunawa ang mahayag, kundi sa tulong ng Espiritu Santo ay lubusan na makilala ka namin at maunawaan po namin ang iyong mga kapahayagan. Tulungan na po kami, Ama, maging lahat po ng mga makikinig sa aming gawain at naway walang ibang maluwalhati at may taas kundi ang pangalan mo lamang. Ama, minsan pa po, inaangkin po namin na mula sa umpisa hanggang sa katapusan ng gawain ay ikaw lamang at tumanggap ng walang hanggang papurit at salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Yesus. Amen. Amen. So, kamusta Ang sa 3 mga weeks. nakalipas? Tagal natin di nag-usap-usap. Kamusta naman? Hihingalo as a student. Pero kaya pa rin. Busy schoolworks. Lagi naman. Ano naman? So, Ewan ko. Ano ba? Drain ako. Ay, hindi naman drain. Pero, parang nakakapanibago for like ilang weeks hindi tayo nagganto. So, parang habang parang akong vulnerable this full naging weekends. buti nga kayo may 1 week ano yan? Mental break? May mental break tayo. Grabe. Kami wala. Yun din po. Siguro, umpisa na namin sa yun, dahil sa Thanksgiving, medyo naging busy. And then, nagkaroon kami ng sakit. Sa awa po ng Panginoon, hindi naman po siya malala. Pero, nahirapan kami ng few weeks. And then, yun nga, na-busy yung mga kasama ko sa pag-aaral. I think, sa exam ata, ewan ko, exam ba yan or schoolwork lang, pero na-busy po kami. And Practice. dahil medyo nakapanibago nga po, dumating sa punto na parang, ano ba, tutuloy pa ba namin to? Tutuloy pa ba namin to? Pero, purihin po ang Panginoon dahil nung Thanksgiving po namin, last Lord's Day, last Sunday po, may kumausap sa amin na bakit daw wala kaming podcast.
pinakikinggan daw niya yung podcast during free time niya. So, kahit pa paano dahil po doon, na nabuhayan ako, ewan ko doon sa dalawa. Hindi ko alam eh. Ako nabuhayan kami, ako nabuhayan ako kasi hindi po napupunta sa walang kabuluhan yung ginagawa namin. So, ang nais lamang po namin is matuto, mag-aral, at the same time po, yun, ma-share din po namin sa inyo. So, yun lang. Kamusta naman ang Thanksgiving natin? Okay din. Okay rin. Kaya rin na kami na busy is one part nag-practice din kami sa naging play namin sa Thanksgiving. Okay. Parang dismayado. Ano yun? Sa akin, medyo satisfied na lang kasi after ng ilang days or ilang linggo na lumipas, kaka-practice ko sa performance namin sa Thanksgiving, yung drama play. No? I'm just happy na na-perform namin yun na hindi kami nagkulang kahit isa. Diba? Sino man yung dumalo sa practice. First time ata yun na kompleto, walang nagkulang. First time ba? Parang kasi alam ko, minsan may sumasali tapos biglang back out na wala. As in kompleto, so walang umalis. Walang umalis, so... masaya. Hindi ko ramdam. Pero masaya. Ayun, Masaya siya. kahit pa ako din nung Thanksgiving natin, sa totoo lang, alanganin pa ako nun, na parang yung nung may nagpapauwi na, may kailangan daw umuwi, sinusundo na. Sa totoo lang, pa ako nun, nagugulang pa ako kung itutuloy ba natin yan. Kasi parang feeling ko, Hindi naman parang ang feeling ko nun, konti pa. Parang kulang pa. Kaya kailangan pa ng kailangan pang ipulido. Pero sabi ko, kahit anong mangyari, si Lord naman para kay Lord naman to. So, diba? Hindi naman tumitingin si Lord ng perfect eh. Kasi wala namang perfect na service. Walang perfect na paglilingkod sa Panginoon. Tingin ng Panginoon yung heart eh. So, masaya. Kasi ang dami rin natin ng Thanksgiving. Thanksgiving. Nung Thanksgiving po, masaya. Kasi ang dami. Yun lang. Anyways, announcement lang din po. So, ang church po namin ay magkakaroon din ng family camp this December. So, I think it's December 21, 2023. So, baka kung lolobin ng Panginoon, nakasama po namin yung nando sa dulo, makapag-podcast din kami doon. Pero ano po yun maghahalo family camp and then pastor's seminar. So, nawa po, makapag-live din doon at sa lahat po ng mga nakikinig sa amin, nawa maka-join din kayo, makapakinig kayo para sabay-sabay po tayo mapagpala. So, spiritual over natural. Ito yung worship service topic natin kanina. Diba? Ano yun? Hindi ko alam yun kasi yun din, kaya po pala na-busy ako dahil ako nagbabantay sa anak ko. So medyo nahirapan, medyo mahirap. Yun. So kanina, ang medyo nag-iingay, nagwawala yung anak ko, medyo mainit. So, kaya hindi rin ako nakapag-focus. Kaya sa kanila ako magtatanong kasi sila nasa harap. So, ano naman yung nangyari sa worship service kanina? Kamusta naman? The Rickit? Aray ko. Spiritual over natural? Ano? Bakit spiritual over natural? Ano take mo dyan? Kaganina talaga eh. Ito. Parang haba ka na Parang mga direct hit sa akin. Ako ating special on dito. Subject for the day. Pero, ayun nga, kaganina,
tinalakay namin tungkol sa spiritual over natural. Parang doon pa lang mismo sa worship service, nakakita ko na kung paano ko na di-distinguish yung dalawa, diba? Kasi may dalawang binanggit, yung physical or spiritual and natural. Pag talaga parang na-test ako kaganina kasi nagulat din ako nung sa unang part na yun, binanggit ni Pastor na introduction pa lang yung yung tawag ito, yung tinatalakay na wala pa kami sa main point ng tinatalakay or pina-important or body mismo or in konteksto ng pinag-aaralan. And then, grabe, parang randang ko yung katawan ko, gusto nang tumayo, ewan eh. Ako, gusto mo matulog eh. Diba? Diba, wala ka, anong oras tayo matatapos ito? 8:52 na, wala pang simula. Nakagulat ako pa. Wala pa. Kala ko, ayun na yun eh. Kala ko patapos na. Pero grabe, ramdam ko yung paano nananaig. And then, hindi ko pa talagang masyadong nafo-focus yung sarili ko sa spiritual na bagay. Nakakita ko yung kung paano nananaig pa rin sa mga natural na bagay. Katulad nga sinabi, ganyan, diba? Na itong mga natural na bagay, ito yung mga temporary things or yung ninanais ng katawan natin. While sa spiritual, ito naman yung ginagawa natin para sa spirit natin, para sa Diyos, di ba? Where binanggit nga na yung mga bagay dapat na ginagawa natin, isipin muna natin kung ginagawa ba natin to para for what? Di ba? Tinanong tayo, ba't tayo nagpapaganda? Ba't tayo naglalaro? Ba't tayo nagtatrabaho? Ba't tayo Huwag ka naglalaro, huwag mo kasama doon. Sino ba kasi yun? Damay tuloy kami. Joke. Ayun. Nag-aatak. So, ask nyo muna sa inyo, di ba? Do you do these things para to glorify our Lord or to glorify yourself, di ba? Doon sa point na yun, nasaktan ako syempre, di ba? Kasi of course, sermon na rin yun para sa akin. Hindi lang para sa akin, pero I'm sure na most of us. Kasi ang mga tinutukoy doon is believers na yan, di ba? So, talagang tayo yung pinag-usapan doon. Madami tayong ninanay sa mga bagay na physical or mga bagay natural or wala sa spirit, di ba? Kasi grabe itong mundo na to, napakatukso. madaming magagandang bagay dito. Ay, maganda. Di ba? Ayun, mga laro, stuff like that. So, ayun na, para sa akin. So, mabigat siya, mabigat na take. Ano kasi, siguro I'll be guilty. Siguro, since hindi po kami nagkaroon ng podcast, like, ilang weeks ba? Tatlong weeks ba tayo? 2 to 3 weeks on. I would be guilty na parang sobra akong nanamlay this past few weeks. Siyempre, andun yung Friday worship service, sabi natin, Sunday, masaya siya. But I would say na sa buong sa weeks ng Monday to Friday, ang hirap. Parang may times na minsan sabi ko, gusto ko parang nandito ako sa church pero gusto ko matulog. Kaysa mag-prayer, minsan sa prayer nakakatulog ako. Minsan gusto ko matulog para pag nag-prayer di ako makatulog. Eh nangyari, nag-oversleep ako. Gising ko, tapos na yung prayer. Eh deep inside sa akin, imbis na manghinayang ako, parang masaya pa yung sarili ko. Uy, tapos yung prayer. So alam mo yun, parang ngayong this past week, siyempre, masakit din na parang nawalan tayo ng podcast. Pero masaya rin ngayon na nakabalik tayo. Kaya nung tinuro yung spiritual over natural, ang sakit eh. Sakit. Parang maganda siyang reminder today. Kasi yung Corinthians parang tayo yun eh. Parang, diba, in-explain mo na ni Pastor yung naging background ng Corinthians eh. Kaya nakita kung paano si Paul nagre-react sa mga Korinto. And I think it's like parang kahit nga nung Friday, parang continuation lang 'to eh. Kung paano parang diba yung yung Friday like living in Christ life. In Christ life. Diba?
So parang ang yung spiritual over natural ngayon, parang hindi siya na-explain siya pero tawag dito. Sa tingin ko alam na natin yun eh, parang review sa atin to. But as nagpo-progress to, parang alam mo yun, hindi pa rin natin alam talaga kung what it means o parang what it means to serve God. Kasi sa tingin ko, andun pa rin yung natin eh, andun pa rin yung hangad natin sa mundong ito eh. Kasi nung habang tuturo, yun eh, tinukoy ni Brother Jan na about sa kahit sa mga binabago natin sa sarili natin eh. In terms of pagpapatalino, pagpapaganda, just gaining muscles eh. Parang minsan, sobrang delikado siya. Diba kasi halos pinag-usapan natin how can we glorify God through our body. Pero yung mahirap dun kasi, diba, na nasa world tayo eh. Kaya sa'yo ni Jan, dahil talks. Kaya, alam mo yun, you can, sabihin natin, pwede kang maging healthy, ganyan. Pero still eh, itong body na ito yung naghahadlong sa atin. Kaya ano yun, ano ka ba? Natural over spiritual? Or like spiritual over natural? Kaya yung naging kanina, naging clear sa atin kung paano, kasi kahit si Jesus namuhay siya, diba? Sa world na being with body rin. But siya, imbis na mag-over sa kanya yung kagustuhan ng body niya, still, yung spirituality or parang nanguna pa rin yung kalooban ng Panginoon sa amin. Kaya this session parang masaya siya na yung pastor natin hindi tayo nakikita or hindi tayo kinakausap, but through our pastor parang God is still reminding us kung ano yung nangyari ngayon. Ayun lang. Correction, hindi tayo 2 weeks, 3 weeks. Ano ba? 1 month. 1 month tayo na podcast. You know why? Kasi huling upload ng podcast is October 1. What? October 1? Paano? Tapos ngayon, November 2 na. Almost 1 month tayo wala podcast. Ilang weeks tayo nagpa-practice? 3. Oh. Totoo ba? Grabe. Kaya pala, it felt longer. It felt shorter. Almost 1 month tayo walang podcast. And I think, dahil nga wala tayong podcast for that 1 month, yun nga eh, hindi tayo naging aware, hindi tayo naging maingat. Kasi, yun, I think, kagaya ng nangyari sa Corinthian Church. Kasi ang main text natin is 2 Corinthians chapter 4, verse 17 up to 18. Which is, alam natin na if you're going to read about the history, ano ang nangyayari sa Corinth Church that time, di ba? Pinaliwanag sa atin kanina sa worship service. Na ang problema ng Corinth Church is there are divisions among believers. So divided. May kanya-kanyang grupo. And then, sexual immorality sa church. So, in example doon is yun nga, may isang anak na Corinthian believer na kinakasama ang asawa ng kanyang tatay, di ba? And then, I think yung isang problema doon is spiritual unity problem. So, walang spiritual, pwede natin sabihin na hindi sila aware sa spiritual life nila although they are believers, which is example na nangyayari sa atin ngayon as believers. Kasi, yun nga eh, habang tumatagal na mananampalataya tayo, minsan hindi natin napapansin or hindi natin pinapansin kung are we still living ba in the spiritual life na gusto ng Panginoon. Kasi 'di ba kung yun nga eh, and I think kaya yun ang nagiging problema because walang nagsasabi sa atin. And I think isang reason yun kaya parang feeling natin walang mali sa ginagawa natin. Diba? Kahit ako I'm aware na
since dumating yung anak ko, hindi na rin ako nakapunta sa church to pray. Diba? Pero hindi reason yun para hindi ako manalangin. Of course, I need to pray. So, saan ako nanalangin? Of course, in my house. Pero ang problema, yun nga, dahil sa kabisihan mo, di ba? For me personally, dahil sa sobrang kabisihan ko sa anak ko, minsan nawawala sa isipan ko manalangin. And hindi ko siya alam mo yun, nawawala sa mind ko. And yet, pag naalala ko na, ay, hindi pala ako nakapag-pray. Parang normal lang. Oo, tama. Wala akong maramdaman. Yes, alam ko. Diba? So, magre-repeat na naman yung day ko na parang ganun ulit. Normal. Normal lang. Even in my devotion reading, hindi rin ako nakapag-devotion reading. May devotion na tayo. Nag-devotion ba May kayo? devotion na tayo. Kasi ako naman, wala rin ako devotion reading. Kasi ang tingin ko nun normal. Di ba? Pero kanina nung worship service, iba, pinaunawa sa atin. Why is it very important for us to take care or kumbaga i-check yung spiritual life natin, di ba? Kasi nga, di ba, sabi doon, kung bubuksan po natin yung mga Bible natin, 2 Corinthians chapter 4. So, punta tayo umpisa natin sa 16 up to 18. Sabi dito, kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat na kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, tatapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. At yung main text natin kanina, na kung saan, di ba, every day, sabi doon, lalo na si 16, di ba, sabi doon, meron tayong tinatawag na pagkataong labas at pagkataong loob. It means, bilang isang mananampalataya, meron tayong inward and outward self. Na kung saan, kailan maunawaan natin, di ba? Ano bang nangyayari? Nangyayari sa inward at outward self natin. Di ba? Na bilang isang tao na dito sa sanlibutan, of course, our inward talk speaks about our spiritual life. Di ba? And our outward self talks about our physical life. Bilang tao sa mundo. And yet, dahil meron tayong dalawang pagkataong yun yung sinabi kanina na there's a duality of existence which operates in two realms. Why? Kasi bilang isang mananampalataya na nandito ka sa sanlibutan, you have two lives. Your outward life and your inward life. Kaya nga sinabi dito, di ba, sa 16, hindi nga kami nanghihimagod. Kung babasahin natin sa Englishan, sabi doon, that's why we are not discouraged. No, even if outwardly we are wearing out, inwardly we are being renewed each and every day. You don't think? So, tinutukoy dito yung nararanasan ni Pablo eh. Di ba? Bakit niya sinabi na yung outward self niya is wearing out, meaning nangihina? Di ba? Sabi niya, yung aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago.
Ito yung kailangan natin na maunawaan. Kasi 'di ba, once we receive Jesus Christ, we understand that this physical world, 'di ba? Ang nagbe-benefit lang nito is our outward self, which is our body, Flesh. our flesh. Kaya nga, nung wala pa tayo kay Kristo, ang focus lang ng tao is yung outward niya. Di ba? Paano? To the point na anuman ang gustuhin ng physical mo, ang outward self mo, gusto mong makuha to. Para ano? Para makinabang ka. But we understand, di ba, na hindi ito yung tunay na buhay. This is not the real life. We know that through the Word of God, our true life is eternal life. And how can we attain that eternal life? Sabi nga nila, di ba, once you receive Jesus Christ, sabi ng ibang mga mananampalataya, pag nasa iyo na si Kristo, meron ka ng buhay na walang hanggan. Which is true. Of course, if you have Jesus Christ, you have eternal life. Sabi niya rin sa 1 John. Di ba? But, yung eternal life ba na yun, nagmamanifest na? Saan lang ba magmamanifest yun? Of course, sa heaven. Pagkasama na natin ng Panginoon, pag kinuha na tayo ng Panginoon at dinala niya tayo sa kalangitan, doon magmamanifest. Why? Because this physical world, alam natin na this physical world will be destroyed. At lahat na nandito sa libutan, masisira. Kaya nga, yun yung reason bakit kailangan maunawaan natin yung sitwasyon natin. Are we, sabi nga din how do we live? Diba? Paano ba tayo namumuhay? Are we living spiritually? Or are we living naturally? Sabi doon, ginamit na word naturally. Meaning your physical life, that's natural. Your everyday life. Diba? Pero how about your spiritual life? Long. Because we understand, di ba, na ang spiritual na pamumuhay natin, actually, hindi yan gusto ng tao. Simula nang dumating yung kasalanan, simula nang pumasok yung kasalanan, ang gusto ng tao, physical. Sarili lang niya, yung physical lang niya. Kaya nga nang dumating si Jesus Christ, di ba? Jesus Christ teach how do we live spiritually. Kaya nga ang daming pwede natin sabihin, ang daming lumalaban, ang daming umaayaw sa message ng Panginoon. Why? Kasi ang alam ng tao that time, yung ginagawa nila ang tunay na buhay. Na yun ang pamumuhay spiritual. Pero nung dumating si Jesus Christ, di ba? Jesus Christ changed everything. Jesus Christ points out na hindi yan ang buhay na spiritual. Kaya nga, bilang isang mananampalataya, di ba? That is the reason why when we accept Jesus Christ, we suddenly need to change. Kailan natin mabago? Di ba? Kaya nga kaya nga nagiging problem ngayon is bakit parang mas namumuhay pa ang mananampalataya? Bakit mas namumuhay pa siyang parang makalaman kaysa spiritual? Yun yung nagiging problema ngayon, di ba?
Bakit para mas namumuhay pang makalaman? Which is, yun ang, we can say na, yun ang kadugtong ng Friday. Because they do not have true knowledge and understanding about Jesus Christ. Hindi nila nakikilala na lubusan. And we can say na, maging tayo, we need to admit it na hindi natin palubos na kilala ang Panginoon ng lubusan. Kasi kung kilala natin ng lubos ang Panginoon, sabi nga kung talagang kilala mo ng lubos ang Panginoon, you will obey Him. Kasi kilala mo siya. You understand bakit kailangan mo siya sundin. Diba? Kaya nga, sabi ng Friday, ang topic is living in a clean Christ life, di ba? Pamumuhay na parang pamumuhay ni Kristo. At yun yung nagiging struggle natin. Kaya nga sabi dun ang problema nga kasi ngayon, hindi natin na-identify kung namumuhay ba tayo spiritual o namumuhay tayo makalaman. Yun ang problema. And then, I think, secondly, handa ka ba na tanggapin Bago. kung ikaw ay namumuhay na makalaman bilang isang mananampalataya? Diba kasi sa totoo lang mahirap siya Diba? I think yan ang problem ng tao. Which is, yun nga, like I said, kagaya na nangyari kay Jesus Christ. Jesus Christ point out na ang pamumuhay ng mga tao hindi spiritual. Natuwa ba sila? Pinapatay siya. Kaya nga ang dami nagalit sa kanya. Tayo mga mananampalataya, handa ba tayong tanggapin pag sinabihan tayo na namumuhay tayong makalaman? I think it's hard. Kasi nga, yun nga problema Ang tingin mo yung pamumuhay mo, spiritual. Kasi hindi makita Diba? And I think, siguro yun ang kailangan natin kasi wala. Hindi lang sa church natin. Almost in general, sa lahat ng churches. Wala kasing nagsasabi. Kasi anong rason agad? Ginajudge mo. Ginajudge mo naman ako. Sabi sa Bible, huwag kang man-judge ng tao. Kaya wala tuloy nagtuturo, di ba? Pero yun nga Kaya nga, kailangan magkaroon tayo na, sabi nga Friday, we need to really have a true understanding and knowledge about Christ. That's why we need to really rely on the Bible. If we're going to help others, kung tutulungan natin yung isa't isa, we need to tell them bakit natin nasabi na they are living in a carnal life, not a spiritual life. Kailangan i-point out natin sa Bible. Yung sa Diba? words. And I think isa sa mga verse na pwede natin makita yung sarili natin is Colossians chapter 3 verse 1 up to 2, which is ito yung tinuro sa atin na itong verse 1 up almost itong verse 1 up to 10 or halos lahat ng chapter 3 speaks how a believer must live spiritually. Pero sabi dun, di ba, verse 1 and up to 2, sabi dito, kung kayo nga'y muling binuhay na nakalakip ni Kristo, which refers to believers. Kasi na born again, binuhay na muli. Sabi dun, di ba? Then, kadugtong, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Dito, solid na pinupunto. We need to seek spiritual things which are from above.
And sabi sa verse 2, di ba? Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip. Put your mind. Sabi doon, put your mind. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itas. Meaning, we need to even let our minds be subjected. Kumbaga, seeking those spiritual things. Which is, yun nga eh, kailangan natin tingnan, maging ang ating isipan. Ang ganda nga nung demonstration kanina, di ba, ng pastor natin na hindi naman tayo pinagbabawalan. Di ba? An example nga eh, dahil sa sobrang kagustuhan ng tao na ano yung sarili niya, physical niya, mahalin, lahat ng pangangailangan ng physical niya, ultimong buong katawan ng tao, lahat ng parte, di na nalalagyan na ng accessories. Di ba? Pero ang tanong, yun nga eh, bilang isang mananampalataya, ikaw ba hindi mo ginagawa? In example nga doon, di ba? Oh, bakit ka nag-gym? Bakit ka nag-exercise? Oh. Ang pag-gym ba, ang pag-exercise ba, masama? Hindi. Hindi. Tama yan. Hindi. Di ba? Kasi you are, kumbaga, using it to make your body healthy. But, is that the real reason? Ayun nga. Oh. Di ba? Ewan ko, bigla na lang may inatake sa worship service natin kanina, hindi daw makahinga. Oh. Oh, malaman-laman ko, na-overfatigue ata. Dahil nag-work, nag-aaral. Oh. Nag-exercise. Masama bang mag-work? Hindi. Masama bang mag-aral? Hindi. But the real question is, why are you doing those things? Is it to give glory to God? Or for personal gain? Yun yung kailangan nating unawaan na hindi masama na alagaan natin. Kagaya ng, yun nga eh, kagaya ng, of course, ang ating physical kailangan kumain. Kasi minsan, yun nga, pag wala tayo understanding, magkakaroon tayo ng maling pangunawa na, ay, kung ang isipan lang pala natin, mga bagay na spiritual, eh, di ba, hindi tayo pwede kumain. Di ba? Kasi ang magiging, kasi kaya nga binigay sa ating example, di ba? The best example sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. Why? Because like us, nagkatawan tao din siya. Kabad. Like us, nag-struggle din siya. Pero did he live a carnal life? Diba? A fleshly life? Hindi. He lived spiritually. Kumakain ba ang Panginoon Jesus? Siyempre, kailangan niya kumain. Kasi pag hindi kumain ng Panginoon Jesus, mamamatay yung katawan niya. Same thing to us. Kung hindi tayo kakain, of course, manghihina tayo. Magkakasakit. Aatakin sa worship service. Oh. Kung hindi tayo magpapahinga, pagod na pagod yung katawan mo, of course, you will die. You may die. Kaya nga, may ano, di ba? May ang tawag dito. May pagkakataon din sa Bible na mismo ang ating Panginoon Jesus nakaranas ng pagod eh. At nung napagod siya, anong ginawa niya? Nagpahinga siya sa tabi ng balon. Kasi katanghalian tapat. Diba? Even the Lord Jesus Christ needs rest. Ang Panginoon nga nagpapahinga, ikaw pa kaya? Oh. Diba? But pero hindi dahil nagpahinga Panginoon, kumain na Panginoon, kinalimutan na yung importanteng bagay, which is to do spiritual things.
Kaya nga sa buong ministry ng Panginoon Jesus, di ba, wala siya ibang ginawa kundi magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, sa Diyos Ama. Because that is what the spiritual things are, to give glory to God, to do everything for the glory of God. At yun yung kailangan natin gawin. Diba? To give glory to Jesus Christ. Kasi dahil sa ginawa ng Panginoon Jesus, we are not going to suffer in hell. Diba? That's why we are changing our lives. Kaya nga tayo tinawag ng born again. Kasi nung hindi pa tayo naboborn again, yung pamumuhay na makalaman, yun ang magdadala sa atin sa impyerno. And yet, Jesus Christ redeemed us. Bought us. Meaning, we cannot go back from that life. Hindi tayo pwede bumalik doon. Binili. Redeem. Kasi binili ka na. Bawal ka nang bumalik doon. We're made whole. Oh. Sozo. Diba? You are now redeemed. Kaya lang, kung hindi nga tayo magkakaroon ng understanding why Jesus Christ did that, hindi tayo magkakaroon ng pangunawa. Bakit? Bakit natin kailangan mamuhay spiritually? Then, magpapatuloy pa rin tayo sa pamumuhay makalaman. Yeah. Kaya nga, napaka-importante na maging maingat eh. Ang ganda nga nung ginamit na di ba? Sabi doon kanina, dahil meron tayong dalawang buhay, which is yung physical life and spiritual life, paano tayo mamumuhay? Diba? Paano ka mamumuhay? Oh. Okay. Diba? Doble cara. Yun nga eh, para kang doble kara. Kasi nga may physical life ka, spiritual life ka. Paano ka mamumuhay? Diba? Kaya kailangan mag-take over. Kailangan pumili ka lang ng isa, ganon. Oo. Hindi. Hindi, minimum. Imposible kasi gawin din. Kailangan So may isang kung pipiliin mo ang spiritual life, Hindi ka kain. di ka kain, di ka matulog, di ka maliligo. Hindi, dapat isang mag-take over. Oh. Kaya nga, di ba, hindi natin siya pwede i-separate. Oo. Kaya duality of existence. Kailangan siyang, kailangan magkaroon ng commune or unity sa dalawa. Pero hindi dapat, kailangan mo naman natin, sino dapat ang lamang? Kaya nga, if you're going to live spiritually, then dapat ang nangingibabaw is spirit. Yung spirit mo. Spiritual life mo. Hindi mo pwede sabihin you are living spiritually, pero yung nakikita ang pamumuhay sa'yo, makalaman. Balance. Diba? Kanina, an example nga sa atin, diba? Ano sabi? 90% ng almost nananambahan o nasa church. Church-goers lang. Ayun natin yung sa ano Friday. Yung Friday. Diba sabi kanina? Hindi ka ganun. Oh. 90% church-goers lang. Ibig sabihin, pupunta lang ng simbahan. Spiritual life na ba yun? Diba? Hindi nga natin alam. Pag worship service, diba, lahat na nakaupo dyan, nakikinig mo talaga. Yeah. We're not judging, pero sometimes, pag ginala mo yung mata mo, may nangungulangot, may naglalaro, may nagdadaldalan, labas na labas. Diba? Kaya kailangan nating makita na ano ba yung nangingibabaw sa atin. That's why napaka-importante ng spiritual life. And spiritual living in a spiritual life doesn't mean worship service lang. Kumbaga parang ano pa rin yun eh. Sabi nga, di ba? We are in the, I think, ito yung tinatawag na
sanctification process. You are being sanctified. Pag sinabing sanctified, you are being separated. Diba? From unholy to being holy. Transformation. Meaning you are being transformed. And how will you be transformed? By doing spiritual life. By doing spiritual things. By seeking spiritual things. Diba? And sinong greatest example natin yan? Si Jesus Christ. Jesus Christ prayed. Jesus Christ worship God. Jesus Christ served God. Diba? Through His public ministries. Okay. Kailangan ba natin magpagaling? Bumuhay ng patay? Diba? But I think, sabi nga dun if you really want to live spiritually, then you need to serve. Serving, yung service, yung act of service natin sa church, is also a way to help us live in spiritual life. Kaya nga nakakalungkot Kasi 90% ng nasa churchgoers. 10% lang yung sinasabi na talagang mananampalataya na naglilingkod. Diba? An example kanina, may audition pala ng praise and worship. O dahil praise and worship kayo, may nag-audition ba? Audition? Ayun, wala. Bakit? Man. Kasi nga, 90% churchgoers. Di ba, nakakatawa nga ng Friday, tinanong tayo, di ba, bakit ang mga mananampalataya ayaw maglingkod? Ayaw mag-serve? Di ba, ang dami binigay na example. Nahiya, DC, ano pa ba? Ay, wala pa yung doon ng Holy Spirit. Wala pa doon Holy Spirit, di ba? Although lahat ng answer tama, pero pinapoint out nun, yun nga because you lack understanding and knowledge about Jesus Christ, which is the true essence of how we can serve, the true essence of our service, Jesus Christ. Yun ang nagiging problem. Sayang, hindi ko na dadagdag yung nasulat yung ibang notes kanina May mga binigyan na pointers si Pastor Manny. Kasi nasa labas na ako nun. Buhat-buhat ko na yung anak ko. Pero, I think, sabi nga dun yung binigay na verse ni Pastor Manny, isa dun. Matthew chapter 10, verse 16. Matthew chapter 10, verse 16. Sabi dun, narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Mga pakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mga pakatimtimang gaya ng mga kalapati. Di ba? Ito yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. And we understand na ang tupa dito represents believers. And yung mga wolves, yung lobo, we can say this is unbelievers. And how we can, ano daw? Kung doon tayo isusugo, paano tayo makapag-survive? Di ba? Walking meat tayo Sa palagay niyo ba, pag nilagay mo yung tupa sa gitna ng pack ng wolves, buhay pa yung tupa? Ano yun? Mukbang. Mukbang yun. Diba? Pero sinabi ng Panginoon doon, you need to be wise. Like a serpent. Like a serpent and humble like a dove. Ibig sabihin, we need to have understanding. We need to have knowledge. We need to have wisdom. Di puro pasok lang, no? Kasi, kung isipin natin, kung ikaw, halimbawa, kung ilalagay natin yung sitwasyon natin, tanongin natin yung audience natin. Audience. Kung ikaw, sister,
ikaw yung tupa at itatapon ka sa gitna ng mga lobo, paano ka magsosurvive? No, bunny hop. Ha? Tatakbo? Yun na, best bet. Ano, mabilis Ano? yun. Corner ka dun. Palibot sa'yo. Tatalon? Bunny hopping yun. Oo. Yun ang best bet, yun na. Yun na, okay. Yung dalawang sagot mo, mamatay ka eh. Ikaw. Ikaw. Paano mabuhay dun? Di ba? Yun nga, di ba? Paano ka mabuhay doon? Kaya nga, kung hindi ako nagkakamali, hindi ko alam kung sure ako ha, pero may narinig ako, sabi nila, para daw makapag-survive ka doon, kailangan magpanggap kang Lobo. lobo. Di ba kasi may nagpanggap na lobo na Oh. yung there are, yung wolves among the ships. Kailangan mo daw magpanggap na lobo para mag-survive ka sa pack ng wolves. So, paano ka magpapanggap na wolf? Ano? Oh, Hindi makikasama ka sa kanila. makikisama ka. Tama. Kasi magpapanggap Diba? ka. Pero ulitin natin, Kakain ka sarili mong ships. ang tinutukoy dito ng tupa, believer. Oo. So kung ikaw ay makikiayon, magiging parang lobo, wolf, so parang sinasabi mo na, kung anong ginagawa nila, gagawin mo rin. Kung ano yung pamumuhay nila, pamumuhay mo rin. Tama ba? Yun ang magiging understanding natin. Yes. Pero sabi ng Panginoon, you need to be wise like a serpent. So, kailangan maging matalino ka. I'm certain. And I think, kahit ako, hindi ko pa alam eh. Pero if you are, yun nga sabi, kung magiging wise, I think may paraan. May paraan. Hindi lang natin alam. You know why? Kasi wala pa tayo nung ganong wisdom. Facts. And I think, bakit? Kasi hindi pa natin lubos sa kilala ang Panginoon. Sa mga nakikinig po, kung alam niyo yung sagot, share niyo naman. Paano magsusurvive ang tupa sa gitna ng mga lobo? Diba? Kasi ang nagsalita niya ng Panginoong Hesus eh. And it speaks not just like a physical metaphor, but spiritual. Kaya nga, kailangan nating ma-check yung sarili natin. Siguro masabi ko, ito yung isa sa mga wisdom na hindi pa natin naunawaan. Paano kaya magsasurvive yung tupa? Diba? Paano kaya magsasurvive ang tupa? Aray mo. Ang naisip ko kasing sagot, talagang masabi ko, out of this world eh. Oo. Ang naisip ko sagot, magsusurvive to, itong tupa na to, aalagaan siya ng Panginoon. At sino tayo cover? Kasi kasi tupa to eh. Sino pastol nito? Oh, tama. Pastor, tama. Ang Panginoong Hesus. And my answer, siguro magiging sagot ko, May pastor na. may pastol na maghahanap dito. Ang pastol niya magre-rescue. Remember, pag may nawala isang tupa, iniiwan ng pastol yung 99. Hinahanap yung isa. And I think, ang best bet ko dito, kung ako'y tupa, sisigaw ako. Yeah, sisigaw ako para marinig ako ng master ko, ng pastol. Kaya siguro yun yung sabi ng be humble like a dove. Siguro yun din yun, kung bakit sinabi na be humble like a dove. Kasi wala kang gagawin eh. Can't do anything. You need to
Dito papasok, you need to really to have faith. Ano. Di mo naman kita master mo. Kaya nga doon sa main verse, di ba? Sa main verse na ginamit kanina sa worship service natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, di ba? Sinabi doon, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakakikita ay may katapusan, tatapat ang mga bagay na hindi nakakikita ay walang hanggan. It speaks about faith. And paano ka magkakaroon ng solid na pananampalataya, solid na faith? If you have a strong spiritual life. Kaya nga, well, makikita mo na, or makikita mo sa isang tao na mayroon siyang pananampalataya if he's living in his spiritual life. Kasi sabi niya dun you are looking sa mga bagay na hindi mo nakikita. You are focusing your eyesight to the things that you cannot see. Kaya nga, as a believer, how are we living spiritually? Are we still seeking spiritual things? Kasi ang spiritual things hindi nakikita. Di ba? But you are, ang tawag dito, believing on them. Kaya nga, yun nga, di ba? Ano ba yun? Ang ganda ng ginawa kanina, di ba? Next Lord's Day daw, ang special offering. Bawat kapatiran na, di ba? They will worship, they will offer through song, through kahit ano pa man. Why? To serve. To also to serve. Pero we also understand na maging service natin, it's also a way to glorify God. Hindi natin nakikita yan. Hindi natin alam kung umaabot ba. But we believe na kinalulugdan tayo, tinatanggap ito ng Panginoon. Kahit na hindi natin nakikita, hindi natin alam. Same thing kahit sa pamumuhay natin. Kaya minsan, ito, aminin ko. Kaya one reason din kung bakit parang masabi ko parang nasanay ako na doon sa 1 month natin na wala tayong podcast. Wala namang nanonood sa atin. Sometimes ang nasa isip ko, wala namang nanonood sa amin Parang, ang nasa isip ko pa nun, parang nagsasayang lang kami ng oras. Nagsasayang kami ng panahon. Talagang pumasok sa isipan ko na parang feeling ko wala tong kwenta. Sumagi talaga sa isipan ko. And then, habang paparating yung Thanksgiving, hanggang sa Thanksgiving natin, yan, mga nag-perform, mga bata, mga nanay, bago pa yon, praise and worship. Papasok sa isipan ko, Lord, tinatanggap mo ba to? O yun ang papasok sa isipan ko, parang hindi, parang kasi may mali, may palpak. Yung mic, di na naman gumana. Sinto na daw. Yung mga nasa isip ko, mga bata, hindi sabay-sabay. Mga nanay, hindi sabay-sabay kumanta. Yung nag-perform ng mga kabataan, parang hindi plakado, hindi maayos. Yung nasa isip ko na parang, worth it ba to, Lord? Parang sayang, parang walang kwenta. Thanksgiving yun. And then, lumipas yung week ng Thanksgiving. Nasa mind ko pa rin parang lahat ng ginagawa ko, Lord, walang kwenta. Parang ano ba, okay lang, tutuloy ko ba, Lord? Kasi parang hindi mo type. Yun nasa isip ko, parang hindi mo type, Lord. Parang ayaw mo ng ganito. And then, yun nga.
Nanonood ako ng The Promised Land. Yan. I highly suggest panoorin niyo po yan. Yung series sa YouTube, The Promised Land. So, may isang scene doon na si Bezalel, siya yung pinili ng Panginoon para i-build yung tabernacle. Kaya lang nagkakaproblema sila sa kanya. Kasi feeling niya, lagi may mali. May mali sa mali yung ilawan, mali yung kubol, mali yung tent, mali yung wood. Pero lahat na kasama yung tatrabaho, pati sa Moises, ang tingin naman, okay, perfect. Walang problema. So, naging naging perfectionist siya na parang ang tingin niya. Kasi sa Panginoon to Itong templo na to, itong tabernacle na to, sa Panginoon to. So, dapat walang mali, walang mistake. To the point na nag-overnight na siya sa kakatrabaho. Hanggang sa sinabihan siya doon ni Moises na parang tinatanggap to ng Panginoon hindi dahil sa perfect. Tinatanggap to ng Panginoon sa heart mo. Dahil buong pusong gusto mong paglingkuran ng Panginoon, kahit ano pa man yan, tatanggapin niya ng Panginoon. Nag-breakdown ako noon, umiyak ako, nagrepent ako, umiyak ako na sorry sa Panginoon. Kasi yun yung nasa na parang feeling ko lahat ng ginagawa kong paglilingkod, ginagawa natin paglilingkod, hindi maayos. Hindi siya karapat. Hindi siya karapat dapat. Kasi para sa Diyos Kaya feeling ko parang instead na ipagpatuloy natin to, ihinto na lang natin. Pero hindi. Yun ang nakalimutan ko. Ang hindi tinitignan ng Panginoon yung ganda ng ginawa mo, ng paglilingkod mo. Ang tinitignan ng Panginoon yung heart mo. Kaya nga sabi ng Friday, di ba? If you really say to yourself that Christ is in you, then walk like Christ. Then live like Christ. Serve like Christ. Same thing. Dito sa tinuro ng Panginoon sa atin sa worship service. Diba? If we are saying that we are living spiritually, we need to check it. Because if we are living spiritually over natural, Christ is here. Si Kristo nasa atin dapat. Kaya nga kung namumuhay pa tayo na may problema, na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon, we should thank God. Kasi pinapakita niya sa atin. That's why, yun nga, kaya nga I think, hindi ko alam kung nasabi kanina sa worship service. Pero I think, isa talaga sa mga requirements is, we always need to check our heart. Kung may pagkakamali, kung may mali man, we need to repent. Kailangan natin i-acknowledge. Kailangan talaga aminin natin na pamumuhay, na tayo yun. Hindi siya pamumuhay na spiritual. Pamumuhay siya makalaman. We need to repent. And then, balikan natin kung anong gusto sabihin ng Panginoon. Diba? Doon tayo doon tayo sumunod. Doon tayo gumawa. Kaya napakaganda ng turo kanina na kung nais talaga natin na mamuhay spiritually, di ba? Hindi masamang i-acknowledge. We need to acknowledge talaga na nagkamali tayo, na namuhay tayo, makalaman. Hindi masama. At least, there's a chance for us to diba, to recover, to come back. Yun yung kailangan natin gawin na may mga pag-uulang. Kailangan natin baguhin na.
Ako, lagi ko sinasabi yun. Kaya check nyo na. Dapat every afternoon, may prayer time din kami. 3:30. Yan. Sa awa ng Panginoon, isang araw ko pala nagawa. Alis nagawa. Pero yun nga, di ba? I need to change. Kasi kahit ako lumalaban, yung laman ko lumalaban. Lumalaban. Kaya ngayon napapansin niyo po, wala akong boses. Kasi kumanta ako ng worldly. Kaya siguro, yan, ito, I can say, discipline din ng Panginoon. Yan, sabi ng Panginoon, Takot ka muna, uy. kumakanta ka ng word yan, taas ng boses mo na. Tanggalin natin yan. Ayun. Nawalan din akin dun eh. Wala na akong ubo, pero almost 2 weeks lang ganito yung boses ko. Sabi ko, ala, Lord. Sorry. Oo, sinasabihan ko pa naman yung anak ko na pag yung anak ko nag-praise and worship, sama ako. Kaya lang yung boses ko ganito na. Oo. Kasabi ko, Lord, sorry. Sorry. Kasi pag praise and worship, lagi ako nakagin. Bayan, sintonado. Bayan, pangit ang intro. Kaya sabi ko, sorry po. Ayun, na-disiplina ako. Bigay todo ka Diba? Kaya, ano rin sa akin, kaya sabi ko talagang, kung kayo sa pool, ako sinalo ko na lang yung kanintis. Diba? Yun yung kailangan nating, ano talaga, i-check. Diba? Kaya masabi ko, maganda yung ano kanina. Kasi, ang ganda nga nun, kasi yun nga after na Thanksgiving natin, after natin magpasalamat sa Panginoon, diba? Tinuruan naman tayo ng Panginoon. Diba? Ito yung way, gusto mong maayos. Kasi, yun nga we give thanks, diba? Kaya nga naging caption ko, bakit ka ba nagpapasalamat? Bakit nung Thanksgiving, bakit ka umatin? Ano pinagpapasalamat mo? Pinagpaala ka ng Panginoon? Thanksgiving lang. Diba? Kasi I think kahit hindi Thanksgiving, pinagpaala ka ng Panginoon. Every day. Kaya nung Thanksgiving, yun din ang tanong ko, bakit ba ako nagte-Thanksgiving, Lord? Para mag-perform? Kaya Para magyabang? Para kumain. Para kumain masarap? Diba? Kaya sabi ko nun, kaya ako nagpapasalamat, Lord. Kasi niligtas mo ako eh. Kaya ako nagpapasalamat. And I think, ang ganda nun kasi, God replied to us this Lord's Day na, then live like this. You are thinking, Michael, then live like this. Live like Christ. Live spiritually. Over ka na sa natural. Diba? Kaya, I think, maganda na disiplina tayo. Lalo na, darating. November na, next month, ano na natin? Family camp. Nawa, makasama kayo. Nawa, makasama ka. Sana. Diba? Ang dami nating kailangan ayusin. Ang dami nating kailangan, lalo na kasi ang dami na nangyayari sa world. Lumilindol, bumabagyo, sumasabog ang bulkan, malapit na dumating ang Avatar. Diba? We never know ano mangyayari. Uling balita ko, di ba? Yung isang country na lahat ng Christians pinersecute. Almost 2,000 ba? Na Christians. Lahat ng churches, families, burned down. Lahat ng Christian believers, pinatay. Mapalag pa tayo. At hindi pa ganito sa Pilipinas. Grabe. Grabe yun. Kaya nga si Trump, yung presidente ng Amerika, nakailam na. Gusto na niyang tumulong. Kasi inuubos na nakaaway ang Christian na yun.
Si Pastor Charlie, yung pastor na kaibigan natin sa Pakistan. Sa Pakistan, lahat ng Christian believers, lahat ng bahay, dinidemolish. Oh, yes. Nagwo-worship sila sa labas sa bundok, sa may kapatagan. Ganon. And then, doon na matutulog. Kaya sabi ko, nga, no, Lord, nakakahiya. Itong mga to, wala silang proper church, pero mag-worship sila sa'yo. Samantalang kami, kailangan special occasion pa para marami. Diba? Tapos ngayon, kalahati lang tayo. Diba? Nakakalungkot. But I think, kailangan na talaga mangyari yun kasi malapit na dumating si Lord. Diba? O kailangan na lang talaga natin mag-ready. Kaya, hindi po kami nagpapaalam nung nag-post po kami ng thank you Thank you lang. for joining us for 25 episodes. Nagpapasalamat lang po kami. Pero hindi po kami mawawala. Mawala na po kayo. Wag lang kami. Joke lang. Mawala na kami. Joke lang po yun. Mawala na po kami, wag lang yung gawain. Yun. Kung may papalit ba? Inamin na lang, baka yung anak ko. Wow. Lord, baka naman. Generation na yan. Oo. Diba? Oo. Ikaw, magkakanak ka ba? Ewan. Oo. We will see. We don't know, diba? Oo. Kasi, kahit pa paano, through this way, nakapag-aral tayo, nakapag-nilay-nilay, diba? Oo. Kung ulitin natin na isang buwan, wala na naman tayong podcast. Ewan ko, nako po. Balik na naman tayo sa natural life. Di ba? Sana, magpupuyat na naman si brother dyan. Makita niyo po kami sa isang video call. Nagbe-video call. Kaya nga, di ba? So nawa po, kahit pa paano, nakatulong po kami sa pag-share. Kung meron po kayong mga naunawaan, may gusto po kayo share, comment nyo lang po. We are glad to hear po yung mga naintindihan po ninyo para sabay-sabay po tayo matuto. Sige po, Brother Jan, ikaw na mag-end ng prayer. Tayo po maraming. Patuloy po, Ama, na pinapasalamatan na hindi sa oras at mga nalululi kami, Ma. Hindi pa pagsasabi na yung mga sa pag-aralan ito, Ma. Patuloy niyo kami, Ma, gabayan sa mga gawain nito, Ma, at protektahan, Ma. At patuloy niyo rin po kami, Ma, buksan ang puso at isipan, Ma, na sa'yo lamang umasok sa aray, Ma, at mag-design sa iyong mga karunungan, Ma. Patuloy niyo kami, Ama, tulungan, at ganyan na rin po, Ma, sa mga nanonood, Ma. Tulungan niyo po siya, Ama, at kami rin po, Ama, na mas maunawaan ka para lalo, Ama, at maunawaan yung mga yung andayin para sa Ama. Patuloy niyo kami, Ama, tulungan, Ama, sa mga oras na ito, Ama, at sa mga paparating, Ama, na mga panahon, Ama. Patuloy niyo kami, Ama, palakas sa aming mga kaluluwa, Ama. Kaya po, sinabi po ako ganyan, Ama, na tulungan kami, Ma, manaig man sa buhay na spiritual, Ama, na nilalamangan ang buhay na natural, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon po. God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Okay po. Jeez.